Martial Peak, Kabanata 4689. Isang mabangis na kabayo at isang kapangyarihan. Bakit ba lagi mong ginagawa ito, Master? Ako ang nagkakamali, pero palagi mong pinaparusahan si Brother Yebay. Umungo si Jiaoya. Sa mga oras na ganito lang siya nagsasalita pabalik. Siya ay karaniwang masunurin kay Yang Kai. Ang parehong bagay ay paulit-ulit na nangyari mula noong lumipat sila sa Azure Jade Peak. Sa tuwing magkakamali siya, si Jiao Yebay ang mapaparusahan. Noong una, hindi siya pinayagang kumain at matulog, o hihilingin sa kanya na ibalik ang 100 balde ng tubig mula sa ilalim ng bundok. Ngayon, kakailanganin niyang itayo ang isang mabigat na bagay sa loob ng ilang araw. Bagamat malakas si Jiao Yebay, hindi pa siya nakakapag-cultivate noon. Maaaring hindi niya kayang pagtiyaga ang hawakan ng tangke na puno ng tubig nang walang tulog sa loob ng 3 araw na sunod-sunod, hindi pa banggitin na kahit isang patak ng tubig ay hindi pinayagang tumagas. Dahil alam mo ito, huwag kang magkamali. Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng masama. Hindi ako kumbinsido. Agrabyado na sabi ni Jiaoya. Wala akong pakialam. Kumalabog sandali ang dibdib ni Jiaoya bago siya lumapit kay Jiao Yebay at tumabi sa kanya. Pagkatapos ay lumuhad siya at galit na sinabi. Parurusahan din ako, kung gayon. Walang sabi-sabi, tumalikod si Yang Kai at umalis. Palagi siyang naniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagpaparusa sa taong pinakapinapahalagahan ni Jiaoya ay matututunan niya ang kanyang mga leksyon. Bagamat siya ay mukhang masunurin, siya ay ipinanganak na may bakas ng kalupitan. Maaaring may kinalaman ito sa katotohanan na siya ay inabandona ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Dahil siya ay bata pa, ang taong pinakamamahal niya ay si Jiao Yebay. Maging ang kanyang master, na nag-aruga sa kanya sa loob ng 10 taon, ay hindi maihahambing kay Jiao Yebay. Sa pagkakataong ito, nag-alab ang kanyang pagpatay na layunin dahil gusto niyang maghayganti para kay Jiao Yebay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakipag-away kay Liu Yi. Kung hindi siya pinigilan ni Guan Chenxing sa tamang panahon, napatay na sana si Liu Yi. Si Jiaoya ay nakatadhana na maging isang ligaw na kabayo habang si Jiao Yebay ay ang rain na nakabalot sa kanya. Nang buhatin ni Yang Kai si Jiaoya mula sa bundok na iyon at ibinaba siya sa harap ng pinto ni Yulo, hindi niya inaasahan na mayroon itong ganoong kakayahan na lumalaban sa langit. Sa kalagitnaan ng gabi, partikular na malakas ang ungol ng tiyan. Si Jiaoya, na nakaluhod sa tabi ni Jiao Yebay, ay tumampal sa kanyang noo at tumayo. Sandali lang, Brother Yebay. Kukuha ako ng pagkain para sa iyo sa kusina. Sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Tumingin si Jiao Yebay sa direksyon na iniwan ni Yang Kai. Pinaparusahan pa rin ako, ngumuso si Jiaoya. Sinabi sa iyo ni Master na manatili dito ng 3 araw at siguraduhing walang tubig na matapan. Hindi niya sinabing hindi ka makakain o makakainom. Hindi ka pa nakapagtanim noon, kaya paanong hindi ka magkakaroon ng pagkain o tubig sa loob ng 3 araw? Nang matapos ang kanyang sasabihin ay tumakbo siya patungo sa kusina. Sa kabutihang palad, si Jiao Yebay ay nakapaghanda na ng pagkain noon pa man. Pagkatapos mapuno ng kanin ang isang palayok at kumuha ng iba pang mga pinggan, tumayo si Jiaoya sa tabi ni Jiao Yebay at pinakain siya ng isang kutsara. Kung nakita ito ng mga fellow brothers mula sa 7-star sect, malamang naihampas nila ang kanilang mga kamao sa kanilang mga dibdib at dadangal sa pagkabigo at pagkalungkot. Samantala, ang binata at binata ay nagpalitan ng mga tingin na may ngiti dahil walang salita ang kailangan sa sandaling ito. Kapag may damaykit na kanin sa gilid ng bibig ni Jiao Yebay, kukurutin ito ni Jiaoya at ipapapasok sa kanyang bibig. Maya-maya lang ay sunod-sunod na yabag ang narinig mula sa likuran. Lumingon si Jiaoya at nakita niya na kasama si Shang Guanji sa pangunguna. Ang elders ng 7-star sect ay nakarating na lahat sa Azure Jade Peak. Nang makita niya ang isang partikular na matandang lalaki, hindi niya maiwasang mapasinghap. Napakamot si Guan Chenxing sa kanyang ilong at ngumiti ng walang magawa, sa pag-aakalang hindi niya ito sinaktan sa anumang paraan. Iniligtas lang niya si Liu Yi mula sa pagpatay sa kanya, ngunit narito ang tingin nito sa kanya ng galit. Magiging komplikado talaga ang mga bagay kung napatay niya si Liu Yi. Gayunpaman, sa itsura nito, sina Jiaoya at Jiao Yebay ay pinarurusahan. Mabilis na nag-iwas ng tingin ang grupo ng mga tao na parang hindi pa nila nakita. Nagmamadali silang dumaan sa kanila. Hindi sila mangangahas na makipag-usap sa kanya, dahil sila ang mahihiya kung magagalit si Jiaoya. Pagdating sa isang lugar sa harap ng pangunahing bulwagan, yumuko si Shang Guanji at sinabing, "Pagbati, Ancestor." Dumating si Shang Guanji kasama ang iba pang elder para bisitahin ka.
Narinig ang boses ni Yang Kai na nagmumula sa pangunahing bulwagan. Alam ko kung ano ang nangyari. Hindi alintana kung sino ang mali, dapat mong disiplinahin ang iyong mga alagad ng naaangkop. Kung may manggahas na saktan muli ang mga tao mula sa Azure Jade Peak, personal kong haharapin siya kahit sino pa siya. Si Shang Guanji ay hindi maglalakas loob na tumutol dito habang siya ay muling yumuko. Oo, Ancestor. Mabilis silang umalis sa lugar na ito gaya ng pagdating nila habang gumagaan ang pakiramdam. Bagamat si Liu Yi ang nakaranas ng pag-urong dahil sinaktan ni Zhao Ya ang kanyang brother, nag-aalala sila na magagalit ang Ancestor. Mabuti na lamang at bahagyang babala lamang ang ibinigay sa kanila ng Ancestor. Bagaman medyo sira-sira si Senior, paprotektahan ka pa rin niya kahit anong mangyari. Sabi ni Zhao Yebay sa mahinang boses habang kumakain. Natahimik si Zhao Ya. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya sa ibang pagkakataon, at huwag mo siyang laging kausapin dahil sa akin. Ikaw ang nag-iisang disipulo niya, kaya malulungkot siya kung magsalita ka pabalik. Sige, nakuha ko na. Paulit-ulit na tumango si Zhao Ya habang pinupunasan niya ang mga sulok ng bibig ni Zhao Yebay gamit ang kanyang manggas. Ikukuha pa kita ng kanin. Habang si Zhao Yebay ay may malaking lakas, siya rin ay may malaking gana. Sa kabutihang palad, walang kulang sa pagkain sa Azure Jade Peak. Kung nasa 7 Stars Town pa sila, sira na sana ang pamilya nila. Nang matiyak na busog si Zhao Yebay, nagkaroon din ng kaunting pagkain si Zhao Ya at muling lumuhad sa tabi niya para makasama siya. Habang tinatitigan ni Zhao Yebay ang batang babae sa tabi niya, hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Miao Feiping sa kanya noong umaga. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na paulit-ulit na tumatama sa kanyang isipan. Makalipas ang 100 taon, siya, na hindi kailanman nagtanim, ay tatanda at mahina habang si Zhao Ya ay mananatiling bata at maganda. Ano ang dapat niyang gawin noon? Sinasabi na kung mas makapangyarihan ang isang magsasaka, mas matagal silang mabubuhay. Nai-imagine na niya ang tanawin, pagkaraan ng 100 taon, ni Zhao Ya na umiiyak sa kanyang puso sa harap ng kanyang libingan. Hindi niya naiwasang magwala sa mga iniisip at takot. Pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman ni Zhao Ya, na nakasando sa binti ni Zhao Yebay, na may nangyari. Nang tumangala siya ay nakita niyang bahagyang nanginginig ang figure nito at tila lumaki ng kaunti ang pangangatawan nito. May pinipigilan ding dagandong na nagmumula sa kanyang lalamunan. Bahagyang naramdaman ni Zhao Ya na mayroong isang bagay sa mundo na ito na dumadaloy sa katawan ni Zhao Yebay, ngunit kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya maisip kung ano iyon. Ang mga layer ng ripples ay nagsimulang kumalat mula sa kinatatayuan nila, at habang si Zhao Ya ay nanlaki ang kanyang mga mata, si Zhao Yebay, na dapat ay nasa tabi lang niya, ay tila palayo ng palayo sa kanya. Bago pa niya masabi o magawa ang anuman, biglang nawala si Zhao Yebay. Biglang nahulog ang tangke ng tubig na nakasandal sa ulo niya. Napasigaw si Zhao Ya at kinuyam ang tangke ng tubig gamit ang dalawang kamay bago dahan-daang inilapag sa lupa. Kasunod nito, sabik siyang tumawag. Brother Yebay, Brother Yebay, nasaan ka? Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang simoy ng hangin na dumampi sa kanya. Lumingon siya, pagkatapos ay sinabi sa takot na tono. Nawala si Brother Yebay, Master. Siya ay nasa bingit ng pagpatak ng mga luha. Sa paglipas ng mga taon, siya at si Zhao Yebay ay palaging umaasa sa isa't isa, at hindi pa sila naghiwalay noon. Gayunpaman, sa gabing ito, si Zhao Yebay ay biglang nawala sa kanyang harapan. Samantala, si Yang Kai ay nagpakita ng tame-time na ekspresyon. Bagamat alam na niya na si Zhao Yebay ay may potensyal na magmana ng kanyang legacy noong ang huli ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, hindi niya inaasahan na si Zhao Yebay ay magiging tugma sa Dao of Space. Sa paglipas ng mga taon, sadyang pinigilan niya ang pag-unlad ni Zhao Yebay sa pamamagitan ng hindi pagtuturo sa kanya kung paano magtanim. Pumikit pa siya nang apihin siya ng mga alagad sa ibaba ng bundok. Ang pangunahing dahilan ay gusto niyang malaman ang tunay niyang ugali. Kung si Zhao Yebay ay naging masama at mapaghiganti, hindi tuturuan siya ni Yang Kai ng Dao of Space kahit gaano pa siya katalento dito. Sa kabutihang palad, si Zhao Yebay ay may mabuting ina na palaging nagtuturo sa kanya na bilangin ang kanyang mga pagpapala at maging mabait sa iba. Anuman ang mga paghihirap na kanyang hinarap, maaari siyang palaging manatiling kalmado, matulungin, at positibo. Sa nakalipas na 10 taon, si Yang Kai ay gumugol ng maraming enerhiya sa palihim na pagpapabuti ng kanyang pangangatawan, na siyang dahilan kung bakit napakalakas ni Zhao Yebay. Habang matatag na ang pundasyon ni Zhao Yebay ngayon, malapit na ring matapos ang mga pagsubok ni Yang Kai.
Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Kai na mangyayari ang ganitong pangyayari sa gabing ito. Hindi tiyak kung ano ang iniisip ng brat na iyon, ngunit hindi niya sinasadyang na-trigger ang Space Dao Essence sa miniature universe ni Yang Kai, kaya naman bigla siyang nadala sa Void Crack. Ang Void Crack na ito ay nasangit sa pagitan ng miniature universe ni Yang Kai at sa labas ng mundo, kaya kahit na siya ay walang ganap na kontrol dito. Master, mangyaring iligtas si Brother Yebay. Lagi na akong magiging masunurin sa'yo simula ngayon. Mangyaring iligtas si Brother Yebay. Tinitigan ni Joya si Yang Kai na may luhang mga mata. Palagi siyang naniniwala na walang anumang bagay sa mundo ang hindi magagawa ng kanyang master, kaya tiyak na magiging ligtas si Zhao Yebay kung kikilos siya. Itigil mo ang pagsigaw. Sinaway siya ni Yang Kai habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid ng void. Kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata nang makita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang kanyang tingin ay tila tumagos sa kalawakan at sumilip sa void crack na walang iba kundi kaguluhan. Ilang sandali pa, bigla siyang humakbang pasulong at iniabot ang kanyang kamay sa void. Nang bawiin niya ang kanyang kamay, hinailan niya pabalik si Zhao Yebay mula sa void crack. Brother Yebay. Naluluha na ang mukha ni Joya at diretsong sinuntok siya nito at idiniin sa lupa bago mahigpit na ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Para bang nag-aalala siyang tuluyang mawala sa kanya kapag binitawan niya ito. Sa kabilang banda, si Zhao Yebay ay tila tulala. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ideya sa nangyari. Kanina lang parang nablangko ang isip niya. Kasunod ng isang sandali ng kakulangan sa ginhawa, nahulog siya sa isang mapanglo at walang laman na lugar bago muling lumitaw sa Asher Jade Peak. Sa totoo lang, parang panaginip lang ang lahat. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Zhao Yebay. Ang mapang-akit na babae sa kanyang mga bisig ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya kung gaano kalaki ang paglaki ni Zhao Ya bilang isang babae. Samantala, malamig na nakatingin sa kanila si Yang Kai. Namumula ang mukha, tinapik ni Zhao Yebay ang likod ng babae. Okay lang ako, Xiaoya. Bumangon ka na. Talagang nasa isang indecent posture sila, at pinapanood sila ni Yang Kai. Pagkatayo nila, humihikbi pa rin si Zhao Ya habang nakatingin siya kay Zhao Yebay. Nanginginig pa rin siya sa gulat dahil ngayon lang talaga siya nakaramdam na iiwan siya ni Zhao Yebay magpakailanman. Kaya anong nangyari ngayon? Tanong ni Zhao Yebay sa maliit na boses. Sa isang nasasakal na boses, pasulpat-sulpat na sinabi ni Zhao Ya sa kanya ang tungkol sa insidente kanina lang. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang braso ng lalaki na tila desidido siyang hindi na ito pakakawalan. Napakamot ng ulo si Zhao Yebay. Parang nananaginip ako. Namumulang mga mata, tinitigan ni Zhao Ya si Yang Kai. Ganyan din ba ang mangyayari kay Brother Yebay, Master? Sumagot si Yang Kai. Magiging maayos siya hanggat hindi niya na-trigger muli ang ganoong uri ng puwersa. Maraming salamat, Senior. Mag-iingat ako sa hinaharap. Seryosong tumango si Zhao Yebay. Wala siyang ideya kung anong uri ng puwersa iyon, ngunit ayaw niyang makaramdam muli ng pagkabalisa si Zhao Ya para sa kanya. Pakiramdam mo ba ay may mali sa iyong pangangatawan, Brother Yebay? Dapat mong sabihin kay Master ang tungkol dito. Wala na ba talaga? Suriin mong mabuti ang iyong sarili. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang manggas at umalis. Tila siya ay tumanda ng ilang daang taon sa pamamagitan ng panonood sa mga batang mag-asawang naglalambing sa isa't isa. Martial Pick, Kabanata 4690. Hindi pangkaraniwang talento. Napakatanga mo, Brother Yebay, si Zhao Ya sa tabi niya na may galit. Habang hawak ng isang kamay ang tangke ng tubig, hinaplos ni Zhao Yebay ang ulo ng babae gamit ang isa pa niya. Without refuting her, nagpakawala lang siya ng isang tawa. Dahil nangyari ang ganoong malaking insidente, nagawa niyang samantalahin ang pagkakataon at makapagpahinga, gayunpaman, sinabi ni Zhao Yebay na dahil hindi pa tapos ang parusa kay Yang Kai, nagpasya siyang itayo muli ang tangke ng tubig. Naiwan na walang pagpipilian, muling lumuhad si Zhao Ya sa tabi niya, ngunit sa pagkakataong ito, damaykit siya malapit sa kanyang binti dahil hindi niya ito papayagang iwan siya muli. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang narinig ni Zhao Ya ang ilang hilik na nagmumula sa gilid. Nang tumangala siya, napagtanto niya na si Zhao Yebay ay nakatulog. Pagtingin sa mukha na hinding-hindi siya magsasawa, ngumiti siya ng matamis, dahil si Zhao Yebay lang ang may kakaibang talento. Walang ordinaryong tao na hindi pa nakapagtanim noon ang makakahawak ng tangke ng tubig habang mahimbing na natutulog. Siya lang siguro. Si Brother Yebay talaga ang pinakakahanga-hanga. Sa madaling araw, dahan-daang iminulat ni Zhao Yebay ang kanyang mga mata. Sa di malamang dahilan, napakunot ang noo niya habang nag-aalangan na magsalita,
pero sa huli ay wala siyang nasabi. Kinabukasan, sinubukan niyang huwag makatulog, ngunit sa hindi malamang dahilan, naging matamlay siya nang sumapit sa kanila ang dilim. Matapos makipag-usap ng kaunti kay Joya, nakatulog siyang muli. Ganoon din ang nangyari sa ikatlong araw. Pagmulat niya ay bigla niyang naramdaman na medyo nag-iba ang kanyang katawan, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang mga pagbabago. Nang lumingon siya, nakita niya si Joya na nakatitig sa kanya na may kaaya-ayang pagtataka. Anong mali? Naguguluhan na tanong ni Zhao Yebay. Nakapasok ka sa Initial Element Realm, Brother Yebay. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Zhao Yebay, ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya. Ibig mong sabihin yan, Initial Element Realm. Siya ay isang manggagawa na gumawa ng manu-manong trabaho sa Azure Jade Peak sa nakalipas na 10 taon, at hindi pa siya nagtanim noon pa man, at walang nagturo sa kanya kung paano magtanim. Gayunpaman, matagal na siyang nakasama ni Joya, kaya natural na alam niya ang pagkakategorya ng iba't ibang Martial Dao Realms. Ang Initial Element Realm ay ang pangalawang Great Realm. Matapos maramdaman ito ng ilang sandali, napagtanto niyang may puwersa nga sa kanyang katawan na hindi pa umiiral noon. Ang puwersa ay dumadaan sa kanyang mga meridian at laman, na nagpasaya sa kanya. Ito ang Initial Element Realm. Natarante si Zhao Yebay. Noong bata pa siya, pangarap niya na makasali sa 7-Star Sect at maging isang makapangyarihang cultivator balang araw. Gayunpaman, 10 taon na ang nakararaan, upang pumayag si Joya na maging isang disipulo ni Yang Kai nang walang anumang pag-aalala, halos pinutol niya ang kanyang sariling kinabukasan sa pamamagitan ng paghiling na maging isang manggagawa sa Azure Jade Peak. Sa paglipas ng mga taon, nang bumaba siya ng bundok upang kumuha ng tubig at makita ang mga taong kasing edad niya na naging matagumpay na mga magsasaka, natural na naiingit siya sa kanila, ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon. Lampas na siya sa pinakamabuting edad para magsimulang magtanim, at habang tumatanda siya, hindi na niya iniisip ang kanyang pangarap noong bata pa siya. Nakaramdam siya ng higit sa kagalakan na makita si Joya na lumalaki at lumalakas sa araw-araw. Kaya naman, hindi niya inaasahan na makakapaglakbay siya sa Martial Dao balang araw. Dahil ba ito sa insidenteng naganap ilang araw na ang nakalipas? Tanong ni Joya. Walang nagturo kay Zhao Yebay kung paano mag-cultivate, ngunit bigla siyang nakarating sa Initial Element Realm. Ito ay malinaw na hindi normal. Umiling si Zhao Yebay. Hindi, sa palagay ko ay may kinalaman ito sa katotohanan na patuloy akong nakatulog nitong mga nakaraang araw. Xiaoya, nang makatulog ako, may boses na hindi tumitigil sa pakikipag-usap sa akin sa aking isipan. Noong una, akala ko panaginip lang ito, kaya hindi ko na ito pinansin, gayunpaman, ang parehong bagay ay nangyari araw-araw. Anong klaseng boses iyon? Nag-aalalang tanong ni Joya. Hindi ko mailarawan ito ng malinaw. Umiling si Zhao Yebay. Pero naaalala ko lahat ng sinabi ng tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joya ang lahat ng narinig niya sa kanyang panaginip. Nang marinig iyon, tinakpan ni Joya ang kanyang mga labi gamit ang kanyang kamay. Ito ay isang napakalalim at walang katotohanan na secret art. Isang secret art. Natigilan si Zhao Yebay. Paano ito? Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Joya. Napakaganda nito. Wala ka nang dapat alalahanin pa, Brother Yebay. May pag-aalala sa mukha ni Zhao Yebay, gayunpaman, habang siya ay bumubulong. Hindi ako pinahintulutan ni Senior na magtanim. Kung malaman niya ang tungkol dito. Inilagay ni Joya ang isang daliri sa kanyang labi at gumawa ng shush sound. Palihim siyang tumingin sa paligid at sinabi sa mahinang boses. Hindi malalaman ni Master ang tungkol dito kung walang sino man sa atin ang magbubunyag ng sikretong ito. Tinatrato ka lang niya bilang isang manggagawa dahil hindi kanya tinuruan noon kung paano magtanim. Ngayong nakakuha ka na ng ganitong pagkakataon, dapat mong pahalagahan ito. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noong bata ka pa, Brother Yebay? Balang araw, ako ang magiging pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo. Magtatayo ako ng malaking bahay para mamuhay ng masaya bilang isang pamilya sina nanay, Xiaoya, Lola, Uncle Yang, at ako. Sa sandaling iyon, natukso si Zhao Yebay, ngunit hindi nagtagal ay umiling siya. Hindi ko magagawa ito. Dapat kong sabihin kay Senior ang tungkol dito at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Kung papayagan niya akong magtanim, gagawin ko. Kung hindi niya ako payagan, hindi ako papayag. At saka, hindi rin namin alam kung may mali sa secret art na ito. Kung may problema, baka maging masamang tao ako sa hinaharap. Nang matapos ang kanyang mga salita, dahan-dahan niyang ibinaba ang tangke ng tubig at nag-shuffle patungo sa palasyo ni Yang Kai. Napakatigas ng ulo mo, Brother Yebay.
Initapak ni Joya ang kanyang mga paa sa lupa sa galit, ngunit hindi niya ito mapigilan. Ilang sandali pa, bumalik si Zhao Yebay na may pagtataka habang nagkakamot ng ulo. Sa kasalukuyan, si Joya ay nakaharap sa kanya na may galit. Hindi tulad ng isang karaniwang babae, diretso siyang nakaupo sa lupa habang kumukuha ng ilang hibla ng damo at pinuputol ang mga ito. Biglang lumingon siya na may galit na tingin. Ano ang sinabi ni Master? Napakamot pa rin ng ulo si Zhao Yebay. Pinalayas ako ni Senior nang walang sinasabi. Pinaikit ni Joya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumalon sa kanyang mga paa na may kagalakan habang kumikinang ang kanyang mga mata. Dahil walang sinabi si Master, nangangahulugan ito na pinapayagan kanyang magtanim. Maaari ka nang magtanim, Brother Yebay. Maaari ka nang magtanim. Tuloy-tuloy ang pagtalon-talon niya habang halos tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang makita kung gaano siya kasaya, hindi rin mapigilan ni Zhao Yebay na mapangiti. Ang mga salita ni Miao Feiping ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa, gayunpaman, dahil siya ay nakapagtanim na ngayon, lahat ng kanyang mga alalahanin ay tanggay ng hangin. Hanggat siya ay nagsumikap ng husto upang ang kanyang paglilinang ay makasabay sa kay Joya, maaari niyang samahan siya ng napakatagal na panahon. Mukhang nakakaloko ang ngiti mo, Brother Yebay. Pinunasan ni Joya ang mga luha sa kanyang mga mata habang nagbibiro. Biglang nagtanong si Zhao Yebay. Xiaoya, sa tingin mo ba posibleng si Senior ang nagpasa sa secret art na ito sa akin? Nagulat si Joya at napaisip. Dahil sa kung gaano kabaliw ang secret art, ang isang karaniwang tao na tulad ni Zhao Yebay, na hindi pa nalilinang dati, ay hindi dapat maunawaan ito. Sa buong 7-star sect, marahil ang kanyang master lang ang nakapagturo ng secret art sa isang tao sa kanyang panaginip. Gayunpaman, gagawin ba talaga ng kanyang malamig ang dugo, maliit, at kuripot na master? Hindi sigurado si Zhao Ya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Yebay ay naging isang manggagawa dito sa loob ng 10 taon at ang kanyang master ay hindi na bumalik sa kanyang salita dahil hindi siya kailanman nagturo sa kanya ng anuman. Gayunpaman, nang ipaalam ito ni Zhao Yebay sa kanyang master, direktang pinalayas siya ng huli ng walang sinasabi, na nagpapakitang may kakaiba rito. Kung ganoon, ikaw ang magiging senior brother ko dahil isa ka ring disipulo ng master. Masayang sabi ni Zhao Ya. Sa isang walang magawang ngiti, umiling si Zhao Yebay. Masyadong mahina ang aking kakayahan, kaya wala akong karapatang maging disipulo ng senior. Inaakala niyang iyon ang dahilan kung bakit ginamit ni Yang Kai ang kanyang mga pangarap sa halip na personal na ipasa sa kanya ang secret art. Pagkatapos ay yumuko siya at yumuko patungo sa palasyo ni Yang Kai at sinabi. Huwag kang mag-alala, senior. Malilinang ako ng husto para hindi kita mabaygo. Talagang mahina ang kakayahan ni Zhao Yebay. Kinailangan ni Joya ng 10 taon bago makarating sa true element boundary dahil sadyang pinigilan ni Yang Kai ang kanyang cultivation. Gayunpaman, dahil nakuha ni Zhao Yebay ang secret art na naging sorpresa, nagpatuloy siya sa paglilinang ng husto para sa susunod na 3 taon, ngunit nagawa lamang itong makapasok sa initial element realm 9th stage. Hindi man lang siya makalusot sa susunod na Great Realm. Tila napakatumpak na ang kanyang kakayahan ay ipinahayag na si rank sa nakaraan. Ang kanyang talento ay isa sa pinakamasama sa buong 7-star sect. Sa sinabi nito, natuwa si Zhao Yebay sa kanyang pagunlad. Iyon ay dahil sumakay siya sa martial Dao, na hindi katulad noong nakaraan. Kung hanggang saan ang kaya niyang gawin, ito ay depende sa kung gaano karaming pagsisikap ang handa niyang ilagay. Anong problema, Master? Si Zhao Ya, na ang puting damit ay nagmukhang dalisay at nakakapresko, ay pumasok sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos ay magalang niyang tiningnan ang kanyang Hanord Master, na nakaupo habang nakakrus ang mga paa. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Naabot mo na ang True Element Boundary 9th Stage. Sumagot si Zhao Ya. Nakamit ko ang isang pambihirang tagumpay 2 araw na ang nakakaraan. Tumanggo si Yang Kai. Pinigilan ko ang iyong paglilinang sa mga nakaraang taon upang hindi ka masyadong mabilis na makamit ang mga tagumpay. Ikaw at si Miao Feiping ay sabay na sumali sa sect, ngunit nasa Saint Realm na siya. Mayroon ka bang anumang mga reklamo tungkol dito? Umiling si Zhao Ya. Dapat may magandang dahilan ang Hanord Master para gawin ito. Ito ay salamat sa iyong maingat na pag-aalaga na ang disipulong ito ay may ganitong mga tagumpay. Bakit ako magrereklamo sa halip na magpasalamat? Natutuwa akong ganyan ang nararamdaman mo. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Balang araw, mauunawaan mo kung bakit ko ginawa ang ganoong bagay. Gayunpaman, ang iyong kakayahan ay talagang hindi pangkaraniwang, kaya ang isang matagal na pagsupil ay makakasama sa iyong pundasyon.
Dahil nakarating ka na sa True Element Boundary 9th Stage, dapat kang maghanda para makapasok sa Immortal Ascension Boundary. Sisimulan ko ang paglilinang sa pag-iisa, kung gayon. Magalang na sagot ni Jiaoya. Umiling si Yang Kai. Ayokong magtanim ka sa pag-iisa. Sa halip, gusto kong lumabas ka at maranasan ang labas ng mundo. 13 taon kang nanatili sa Azure Jade Peak, kaya ayaw mo bang makita kung ano ang meron? Naaalala ko na ikaw ay 8 taong gulang pa lamang nang ikaw ay naging aking disipulo. Hindi ako interesado sa labas ng mundo. Kung nasaan man si Zhao Yebai, iyon ang magiging tahanan niya. Makikinabang lamang ito sa iyo sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa labas ng mundo upang palawakin ang iyong pananaw. Nagsalita si Yang Kai sa hindi mapag-aalinlangan ng tono. Oo, sagot ni Jiaoya. Pwede bang sumama sa akin si Brother Yebai? Gawin ang gusto mo. Noon lang ngumiti si Jiaoya. Maraming salamat, Master. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo palabas ng bulwagan, ang kanyang mga hakbang ay kasing liwanag ng hangin. Makipagsapalaran sa labas ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Yebai habang mukhang nagulat siya. Paulit-ulit na tumanggo si Jiaoya. Sinabi sa akin ni Master na maranasan ang labas ng mundo para maghanda para sa aking tagumpay sa Immortal Ascension Boundary. Pumayag na ba siya na sumama ako sa'yo? Hindi makapaniwala si Zhao Yebai. Oo. Biglang naramdaman ni Zhao Yebai na ang pai ay nahulog mula sa langit papunta sa kanyang kandangan. 13 taon na ang nakalipas mula nang tumira siya sa Azure Jade Peak, at hindi pa siya nakakatapak sa labas ng 7-star sect mula noon. Ngayong pinayagan na siyang umalis, nahirapan pa rin siyang paniwalaan. Pagbigyan mo ako sandali, kailangan kong maghanda ng mga regalo para kina inay at lola. Nako, huwag nating kalimutan si Uncle Yang. Nang matapos ang kanyang mga salita, pumasok si Zhao Yebai sa kanyang silid upang maghanda. Regalo. Inilibot ni Jiaoya ang kanyang tingin sa paligid. Bigla na lang, naalala niya na noong hinanap siya ni Miao Feiping noon at si Zhao Yebai, sinabi niya na mayroong isang spirit fruit tree sa Spirit Peak kung saan nakatira ang kanyang Master Guan Chenxing. Aabutin ng 10 taon bago mamulaklak ang spirit fruit tree, 10 taon bago mamunga, pagkatapos ay isa pang 10 taon bago ang mga bunga ay mature. Ang mga prutas ay maaaring makatulong sa mga magsasaka na mapabuti ang kanilang paglilinang. Para sa mga ordinaryong tao, ang mga prutas ay maaaring makatulong sa pagpapahaba ng kanilang buhay. Ang mga prutas ay dapat na matured na ngayon. Marshall Peak, Kabanata 4691. Spirit Fruits. Isang binata at babae ang nakatayo sa tabi ng isa't isa sa pasukan ng 7 Stars Town. Habang nakatingin sila sa mga lansangan na puno ng mga tao, nahulog sila sa isang masilaw na estado. 13 taon na ang nakalipas mula nang lisanin nila ang lugar na ito, at sa panahong iyon ang bayan ay nagbago ng hindi na makilala. Ang bayan ay naging mas malaki, at ito ngayon ay mataong sa ingay. Ang 7 Stars Town ay itinayo upang maging isang satellite town ng 7 Stars Sect. Noong nakaraan, ang 7 Stars Sect ay isa lamang average na second-class sect, at bagamat medyo sikat ito sa nakapalibot na 1,000 kilometrong radius, ito ay karaniwang hindi gaanong mahalaga sa kabila ng teritoryong iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng disciple recruitment kung saan ang hitsura ng ancestor ay nagpadala ng shockwave sa buong mundo, ang 7 Star Sect ay direktang naging isa sa mga first-class sect sa Void Continent. Dahil sikat na ang sekta ngayon, maaari itong makaakit ng mas maraming tao. Dahil dito, naging mas maunlad ang 7 Stars Town. Huminga ng malalim ang binata nang medyo nakaramdam siya ng kaba. Bagamat hiniling niya kay Miao Feiping, na bababa ng bundok paminsan-minsan, na magpadala ng ilang liham sa kanyang ina at lola, at alam niyang maayos ang mga ito, hindi pa niya ito personal na nakikita para sa kanyang sarili. Siya ay bata pa noong umalis siya sa bahay, ngunit siya ay nasa hustong gulang na at naglakbay sa Marshall daw. Iniisip niya kung makikilala pa siya ng kanyang nanay at lola. Brother Yebai. Tila nakita ni Jiaoya ang pagbabago sa kanyang emosyon nang lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Tara na. Huminga ng malalim si Zhao Yebai at humakbang pasulong kasama si Jiaoya. Hindi nagtagal, huminto sila sa kanilang landas sa harap ng isang tindahan. Bagamat maliit lang ang lugar, ito ay medyo mataong. Ang maliit na bilang ng mga mesa sa loob ng tindahan ay lahat ay okupado, at maging ang mga mesa na nakaayos sa labas ay napuno. Bukod doon, maraming tao ang nakapila. Ito ang lugar, tama. Tumingin si Jiaoya sa paligid dahil hindi siya sigurado. Naalala niya na noong mga bata pa sila, araw-araw itinatayo ni Uncle Yang ang kanyang stall dito. Kapag sila ay hinabol ni Miao Feiping at iba pang mga bata,
sila ay sumisilip sa ilalim ng kariton ni Uncle Yang at maghihintay hanggang sa mawala ang mga humahabol sa kanila bago sila maglakas loob na lumabas. Pagkatapos nito, bibigyan sila ni Uncle Yang ng isang matamis na rice dumpling, na siyang pinakamasarap na pagkain sa mundo para sa kanila. Ngayon, wala nang makita ang cart dahil pinalitan ito ng tindahang ito. Ito ang lugar. Ipinikit ni Zhao Yebay ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Bagamat 13 taon na ang lumipas, hinding-hindi niya makakalimutan ang pamilyar na amoy ng sopas at matamis na rice dumplings. Ayon kay Miao Feiping, ang kanyang ina at lola ay nakaipon ng pera at bumili ng isang tindahan upang magbenta ng matamis na rice dumplings. Ang kanilang negosyo ay tila umuunlad. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita ni Zhao Yebay ang dalawang babae na abala sa trabaho. Nakatalikod sa kanila ang isa sa mga babae habang iniihaw ang matamis na rice dumplings sa apoy ng uling habang nililinas naman ng isa ang mga mangkok at chopstick na naiwan ng mga customer. Parang may naramdaman, ang babae, na naglilinis ng mga pinggan, ay tumangala sa pinto. Nang magkasalubong ang kanilang mga tingin, namumula ang mga mata ni Zhao Yebay habang tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi siya mapaluha. Saglit na nagulat ang babae, pagkatapos ay napalitan ng hindi makapaniwala ang ekspresyon nito. Ibinaba niya ang mga mangkok at lumakad palabas ng shop na nanginginig ang anyo bago iniabot ang kanyang mga kamay. Xiaobay. Hinaplos ng babae ang mukha ni Zhao Yebay habang iniisip niyang nananaginip siya. Ina, huminga si Zhao Yebay. Bumalik na ako. Si Lola, naabala sa loob ng shop, ay lumingon at nakita ang babaeng nakayakap kay Zhao Yebay at Zhao Ya, lahat sila ay umiiyak sa tuwa. Dahil nakabalik na sina Zhao Yebay at Zhao Ya, nagpasya silang isara ang tindahan ng maaga. Ito ay nabigo sa mga customer na pumila upang makuha ang kanilang mga kamay sa matamis na rice dumplings. Gayunpaman, alam ng mga tao sa bayan na ang mga anak ng may-ari ay mga disipulo ng 7-star sect, at ang kanilang master ay ang ancestor ng nabanggit na sekta. Kaya naman, kahit nabigo sila, hindi sila maglalakas loob na sabihin ang kanilang mga reklamo. Nang sumapit sa kanila ang kadiliman, naghanda sina Lola Jo at Yulu ng maraming pagkain para ipagdiwang. Karamihan sa mga ito ay niloko ni Zhao Yebay. Ina, noong sinabi ni Miao Feiping na wala ka man lang pinagbago sa mga nakaraang taon, hindi talaga ako naniwala sa kanya. Pero ngayon parang nagsasabi siya ng totoo. Habang naglalagay ng pagkain sa kanyang bibig, si Zhao Yebay ay nakatingin sa kanyang ina ng may pagtataka. 13 taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang ina ay kamukha pa rin ng kung paano niya ito naalala. Parang wala pa siyang isang araw. Hinawakan ni Yulu ang kanyang mukha at sinulyapan ang kanyang anak. Wala akong pinagbago kahit kaunti. Mas matanda na ako ngayon. Hindi totoo yan, Auntie Lo. Umiling si Zhao Ya sa gilid. Naaalala ko na ganito ka talaga noong bata pa ako. Kung magkasama kami ngayon, walang maniniwala na kami ay mag-ina. Natural na isipin nila na magkapatid tayo. Tigilan mo na ako, kayong mga bata. Ibinaba ni Yulu ang kanyang ulo at tumawa. Alam niya na ang kanyang kagandahan ay maaaring makaakit ng ilang hindi hinihinging pansin, sa makatuwid, pagkatapos niyang paalisin sina Zhao Yebay at Zhao Ya sa 7-star sect noon, palagi niyang tinatakpan ang kanyang mukha ng belo kapag tinutulungan si Lola na lumabas sa stall. Hindi siya maglalakas loob na ipakita ang kanyang mukha sa publiko. Sa kabila noon, naakit pa rin niya ang atensyon ng ilang malaswang lalaki na dumaan. Gayunpaman, ang sinumang maglakas loob na manginsulto o lapastanganan siya ay magdurusa sa lahat ng uri ng trahedya bago pa man sila makaalis sa 7 Stars Town. Bukod dito, ang mga ito ay hindi nakahiwalay na mga kaso. Sa sandaling lumabas ang mga salita, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita muli ng anumang bagay na hindi magalang sa kanya. Hanggang sa makalipas ang ilang panahon ay nalaman niyang ang kanyang anak na babae ay nagkaroon ng swerte na maging isang disipulo ng ancestor ng 7-star sect. Naniniwala si Yulu na ito ang dahilan kung bakit siya lihim na pinrotektahan ng mga tao mula sa 7-star sect. Ang mga malas na lalaking iyon ay naturuan ng leksyon ng mga senior experts mula sa sect. Iyon ang dahilan kung bakit sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipakita ang kanyang mukha. Ang inaalagaan mo lang ay ang iyong ina. Nakalimutan mo na ba ako? Tila hindi nasisiyahan si Lola Jo. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Yebay. Hindi iyan totoo, Lola. Kung ikukumpara sa aking ina, ang iyong pagbabago ay sadyang nakakabigla. Patuloy na tumango si Zhao Ya sa gilid. Nagpabata ka ng hindi bababa sa 40 taon, Lola. Noong umalis sila sa bahay noon, si Lola Jo ay matanda na at mahina na. 13 taon na ang lumipas, ngunit si Lola ay nagpabata sa halip na tumanda.
Naging itim ang kanyang uban na buhok, at wala na siyang kuba. Bagamat mahigit 100 taong gulang na siya, maaaring isipin ng mga hindi alam ang tunay niyang edad na siya ay isang babae na nasa edad 50 o 60 taon. Lola, ano ang kinakain ninyo ng aking ina sa mga nakaraang taon? Nagtataka na tanong ni Zhao Yebay. Habang dumarami ang cultivation ng isang tao, maaari nilang maibalik ang kanilang pagtanda at manatiling bata sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang nanay at lola ni Zhao Yebay ay malinaw na mga mortal na hindi pa naglilinang dati. Katotohanan na ang isa sa kanila ay hindi nagbago ng kaunti at ang isa ay naging mas bata ay lampas sa kanyang kakayahang maunawaan. Tumawa si Lola. Ano pa ba ang kakainin natin maliban sa simpleng pagkain? Wala rin kaming ideya ng nanay mo kung ano ang nangyayari. Ang mga alingaw-ngaw ay umiikot na ang aming matamis na bigas dumplings ay gumagawa sa amin na manatiling bata. Iyon ang dahilan kung bakit maganda ang takbo ng negosyo. May kinalaman ba ito sa matamis na rice dumplings? Napaisip si Zhao Yebay. Dumampot ng pagkain si Lola at muling nilagyan ng laman ang mangkok ni Zhao Yebay. Siyempre wala itong kinalaman sa matamis na rice dumplings. Gawa sila sa ordinaryong bigas. Bakit kaya nila kamin pabatin? Humajajak si Zhao Ya. Hindi ko alam kung ang matamis na rice dumplings ay makakapagpabate sa iyo, ngunit mayroon akong ilang prutas na tiyak na makakatulong sa pagpapahaba ng iyong buhay. Nang matapos ang kanyang mga salita, nakakuha siya ng 8 spirit fruit mula sa kanyang space ring. Sa kanila ay ibinigay sa kanyang nanay at ang natitirang 4 ay ibinigay kay Lola Jo. Ang mga prutas na ito ay maganda. Tinitigan ni Yulu ang mga spirit fruit, na ang balat ay translucent habang ang mga sinag ng liwanag ay makikitang umiikot sa loob nito. Bukod dito, ang mga prutas ay naglabas ng kakaibang pabango na nagmukhang napakasarap sa kanila. Nagtanong si Lola Jo, saan mo nakuha ang mga ito? Dapat mahal ang mga ito. Tumubo sila sa isang puno sa bundok. Pinili ko sila. Hindi sila mahalaga sa lahat. Bilasan mo na at kainin mo sila Auntie Lo, Lola. Ang mga prutas ay kapaki-pakinabang sa iyo. Samantala, sa Constellation Peak ng 7 Star Sect, si Miao Feiping ay bagbog at bagbog. Ang Spirit Peak na ito ay kung saan naninirahan si Elder Guan Chenxing. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay, si Miao Feiping ay humingi ng awa sa malakas na boses. Patawarin mo ako, Master. Pakiusap tigilan mo na ako. Pinapatay mo ako. Sa kabila ng kanyang liksi, hindi niya nagawang ipagpag ang kanyang master. Si Guan Chenxing ay may hawak na pamalo habang nakadikit kay Miao Feiping na parang anino. Habang paulit-ulit niyang hinahampas ang kanyang disipulo ng malakas na kalabog, sumigaw siya. Ikaw na walang galang na bata. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na alagaan ang fruit tree na iyon? Kinailangan ng 10 taon upang mamulaklak, 10 taon upang mamunga, at isa pang 10 taon bago ang mga bunga ay mahinog. 18 prutas lamang ang kabuuan, ngunit direktang inagaw ng batang babaeng iyon ang 12 sa kanila. Alam mo ba yung sakit na nararamdaman ko? Dumudugo ang puso ko sa iniisip ko. Habang tinatakpan ang kanyang ulo, pinabulaanan ni Miao Feiping. Dahil alam mo na si Zhao Ya ang pumitas ng mga prutas, siya ang dapat mong bugbugin sa halip na ako. Sumigaw si Guan Chenxing. Bugbugin mo siya, maglakas loob pa ba ako? Bukod dito, si Zhao Ya ay bihirang lumabas sa Azure Jade Peak. Kung hindi mo lang na-expose sa kanya, hindi niya malalaman na may mga ganyang prutas sa lugar ko. Siyempre kailangan kitang bugbugin para dito. Nawalan ng masabi si Miao Feiping. Dahil hindi na siya makatakas, nagpasya siyang tumalikod at lumuhad. Habang nakatitig kay Guan Chenxing na may kahabag-habag na mukha, sumigaw siya. Master, ang mga prutas ay talagang mahalaga, ngunit ako ang iyong nag-iisang legacy disciple, hindi ba dapat ako ay maging mas mahalaga? Makakakuha ka ng mga bagong bunga pagkatapos ng isa pang 30 taon, ngunit kung papatayin mo ako, saan ka maghahanap ng bagong disipulo na may gayong Katanji tanging kakayahan? Nang nakataas ang pamalo, natahimik sandali si Guan Chenxing. Inilagay ni Miao Feiping ang kanyang mga hintuturo sa mga sulok ng kanyang bibig at itinulak pataas, pinipilit ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa kung siya ay umiiyak. Sa tingin mo ba ay tama ako, Master? Kalokohan. Muli siyang hinampos ni Guan Chenxing ng pamalo. Wala na talaga ang mga prutas, at hindi ka mamamatay pagkatapos ng ilang tama. Sa ngayon kailangan kong ilabas ang galit ko. Si Miao Feiping ay nagmamadaling tumayo at tumakbo palabas ng bundok. Habang tumatakbo palayo, sumigaw siya. Sect Master, iligtas mo ako. Nagpatuloy sina Zhao Yebay at Zhao Ya sa 7 Stars Town sa loob ng isang buwan.
Sa halip na pag-usapan ang tungkol sa paghihirap na dinanas niya sa bundok, sinabi lang ni Zhao Yebay sa kanyang ina ang mga kawili-wiling bagay na nasaksihan niya. Maaari na rin daw siyang mag-cultivate, kaya siguradong magiging makapangyarihang cultivator siya balang araw. Si Yulu ay matamang nakikinig sa kanya habang matamang nakatitig sa kanyang mga anak. Hindi niya inaasahan na, bilang isang balo, makikita niya ang kanyang mga anak na lumaki at maging mahusay na matatanda. Habang inaalala niya, hindi niya maiwasang alalahanin ang mabagyong gabi mga 20 taon na ang nakalilipas. Mabilis na lumipas ang oras at parang nangyari lang ang lahat noong nakaraang araw. Pagkatapos ng isang buwan, handa nang umalis sina Zhao Yebay at Zhao Ya. Ang kanilang misyon ay upang maranasan ang labas ng mundo, kaya bagaman sila ay nag-aatubili, hindi sila maaaring manatili sa Seven Stars Town magpakailanman. Sa pasukan ng bayan, nakita sila ni Yulu at Lola habang nagbibigay sa kanila ng maraming paalala. Sumama ka sa akin, Xiao Ya. Biglang sumenya si Yulu kay Zhao Ya at naglakad sa gilid. Nang makalapit sa kanya, nagtanong si Zhao Ya. Anong problema, Auntie Lo? Naglabas si Yulu ng isang panyo, na naglalaman ng isang bagay, mula sa kanyang manggas at ipinasa ito sa kanya. Kumain ako ng 2 sa mga prutas na ibinigay mo sa akin at iniligtas ko ang natitirang 2. Kung makikita mo ang iyong Uncle Yang sa iyong paglalakbay sa oras na ito, ipasa ang mga prutas sa kanya. Kung hindi mo siya nakikita, dapat ikaw na lang ang kumain ng mga prutas. Marshall Peak, Kabanata 4672. Green Mountain Town. Itinulak ni Zhao Ya ang mga prutas pabalik sa kanya. Auntie Lo, nakapag-ipon na ako ng mga prutas para kay Uncle Yang. Pumitas siya ng 12 prutas mula sa Constellation Peak. 8 sa kanila ang ibinigay kina Yulu at Lola Jo. Ang natitirang 4 sa loob ng kanyang space ring ay nakalaan para kay Uncle Yang. Habang naging baka para sa kanya, ang mga bungang ito ay ibinigay ko sa kanya. Magkaiba sila, giit ni Yulu. Matapos itong pag-isipan, kinuha ni Zhao Ya ang 2 bunga ng espiritu. Kasunod ng Hajijek, nagtanong siya, Auntie Lo, bakit hindi ka sumama sa amin para hanapin si Uncle Yang? Iniabot ni Yulu ang kanyang kamay at sinundot ang noo ng dalaga. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, tanga na babae? Habang pwede kayong dalawa, anong dahilan ko para hanapin ka? Kung talagang magkikita kami ni Uncle Yang, wala ka bang gustong sabihin sa kanya? Tanong ni Zhao Ya. Ibinaba ni Yulu ang kanyang ulo at pinag-isipan ito bago umiling. Sa wakas ay umalis na ang binata at dalaga sa kanilang paglalakbay. Kahit matagal na silang naglakad, minsang lumingon sila, may nakita pa rin silang 2 figurine na nakatingin sa direksyon nila mula sa bakana ng bayan. Xiao Ya, ano ang sinabi sa iyo ng aking ina ngayon? Tanong ni Zhao Yebay. Sumagot si Zhao Ya. Nagtira si Auntie Lu ng 2 prutas at sinabi sa akin na ipasa ko ito kay Uncle Yang. Humagalpak ng tawa si Zhao Yebay. Nagtira din si Lola ng 2 prutas at sinabi sa akin na ipasa ko ito sa kanya. Nagtataka ako kung kumusta na si Uncle Yang ngayon. Tumingin si Zhao Ya sa malayo. Bago umalis si Uncle Yang, nag-iwan siya ng isang address, gayunpaman, pareho sa kanila ay hindi kailanman narinig ng lugar bago. Iniisip nila kung maaari pa ba silang magkita muli sa kanilang pakikipagsapalaran. Xiao Ya, may isang bagay na lagi kong pinag-uusisa. Si Zhao Yebay ay tila naguguluhan nang bigla siyang may naisip. Ano ito? Lumingon si Zhao Ya upang tumingin sa kanya. Nagtanong si Zhao Yebay. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng senior? 13 taon na kaming nanatili sa bundok, ngunit hindi ko nalaman ang kanyang pangalan. Umiling si Zhao Ya. Wala rin akong ideya, at hindi pa ito binanggit ni Master. Kapag binisita siya ng Sect Master at Elder, palagi nilang tinatawag siyang Ancestor. Wala pang tumatawag sa kanya sa kanyang pangalan. Sinabi ni Zhao Yebay. Naitanong ko na ito kay Miao Feiping dati. Bagamat hindi siya malinaw tungkol dito, narinig niyang binanggit ni Elder Guan na ang apelyido ni Senior ay Yang. Kapareho niya ang apelyido ni Uncle Yang. Nagulat si Zhao Ya. Napangiti si Zhao Yebay. Hindi lang sila pareho ng apelyido. Napagtanto mo na ba na, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang likuran, magkahawig sina Senior at Uncle Yang. Kinagat ni Zhao Ya ang kanyang mga labi, ngunit si Master ay hindi maihahambing kay Uncle Yang. Inalagaan sila ng isa sa mga lalaki na parang mga anak niya habang ang isa naman ay may baluktot na personalidad at paparusahan si Zhao Yebay ayon sa gusto niya. Wala talagang paghahambing. Lumipas ang oras at ang mga horizon ng mag-asawa ay tunay na lumawak habang sila ay naglalakbay. Nakatagpo sila ng maraming iba't ibang tao at nakasaksi ng maraming kawili-wiling mga pangyayari sa daan.
Gayunpaman, dahil sila ay nanirahan sa bundok sa mahabang panahon, wala silang alam tungkol sa kalikasan ng tao at inaasahan na sila ay dumaranas ng pag-urong paminsan-minsan. Sa kanilang paglalakbay, tinulungan nila ang mahihina at tinuruan ng masasamang tao ng leksyon. Mayroong halos mga pagkakataon na sila ay pinagbabalaklaban at sinasaktan. Ang kagandahan ni Joya ay madalas ding nakakaakit ng hindi hinihinging problema sa kanila. May isang beses na nadroga sila sa isang bandidong inn at muntik na silang mawalan ng malay. Nang mapagtantong may nangyari, gumawa si Joya ng isang mapagpasyang hakbang sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng tao sa inn. Dahil dito, 3 araw siyang nawalan ng malay bago siya nagising. Nagsimula silang lumaki ng mas marami silang karanasan. Noon nila nalaman na ang mga tao sa labas ng mundo ay hindi kasing pala kaibigan ni Uncle Yang at ng mga senior sa bundok. Natuto silang mag-ingat sa kasakiman at panlilinlang ng ibang tao. Makalipas ang kalahating taon, sa wakas ay nakarating sila sa Green Mountain Town. Ang dahilan kung bakit sila pumunta sa lugar na ito ay bago umalis si Uncle Yang sa 7 Stars Town sa nakaraan, ang address na naiwan niya ay nasa Green Mountain Town. Tila ang kanyang tahanan ay nasa Green Mountain Town. Hindi kalakihan ang bayan, ngunit may ilang mga magsasaka na palay-patlipat. Iyon ay dahil ang Spirit Sea Temple ay matatagpuan ilang daang kilometro lamang ang layo mula sa lugar na ito. Ang Spirit Sea Temple ay itinuturing na isang first-class sect sa Void Continent. Habang ang Temple Master ay isang makapangyarihang Second Order Emperor Realm Master, mayroon ding 2 elder sa First Order Emperor Realm. Sa pagpasok sa Green Mountain Town, ang mag-asawa ay nakahanap ng isang inn at nanirahan. Pagkatapos nito, tuwang-tuwang hinanap ni Zhao Yebay ang innkeeper at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Yang Kai, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Bagamat nabigo siya, inakala niyang mahahanap nila si Uncle Yang maaga o huli dahil nasa Green Mountain Town sila. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, nagsimula silang maglibot sa bayan at magtanong. Ang mga restoran kung saan magsasama-sama ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay mga lugar na hinding-hindi nila mapapalampas. Pagkalipas ng ilang araw, wala pa rin silang nahanap na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon dahil hindi pa narinig ng mga tao sa Green Mountain Town si Yang Kai dati. Naisip ni Zhao Yebay na tingnan ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa matamis na bigas dumplings. Pagkatapos ng lahat, natutunan ni Uncle Yang kung paano gumawa ng matamis na rice dumplings mula kay Lola Jo at ibinebenta ito sa 7 Stars Town sa loob ng maraming taon. Kung talagang bumalik siya sa Green Mountain Town, malamang ay magtitinda na naman siya ng matamis na bigas para matustusan ang kanyang pamilya. Sa pagsunod sa trail na ito, talagang nalaman ni Zhao Yebay ang isang bagay na kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay nasasabik siyang bumalik sa inn at itinulak ang pinto. "Xiaoya, alam ko kung nasaan si Uncle Yang. Nahanap mo na ba siya?" Tanong ni Joya na may kawili-wiling pagtataka. Humigit kumulang. Nakangiting sagot ni Zhao Yebay. May nagsabi sa akin na mayroong isang lalaki na nakatira sa isang lugar na mga 30 kilometro ang layo mula sa Green Mountain Town. Pupunta siya sa bayan para magtinda ng matamis na kanin kada ilang araw. Ang hitsura at edad ng taong iyon na inilarawan sa akin ay katumbas ng kay Uncle Yang. Pupunta na ba tayo ngayon? Tumingin si Joya sa kanya. Paulit-ulit na tumango si Zhao Yebay. 13 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakilala ang kanyang Uncle Yang, at hindi na siya makapaghintay pa dahil sabik na siyang makasama itong muli. Pagkatapos ay binayaran nila ang kanilang mga bayarin at umalis sa inn bago tumungo sa isang partikular na direksyon. Si Zhao Ya ay nasa True Element Boundary 9th stage na ngayon. Sa kabilang banda, pagkatapos ng kalahating taon ng pakikipagsapalaran, nakamit ni Zhao Yebay ang isang pambihirang tagumpay sa Chi Transformation Realm. 1 oras lang ang inabot nila sa pagtawid sa 30 kilometro. Dumating ang dalawa sa isang lugar na tila isang nayon kung saan 12-dosenang pamilya ang nakatira sa tabi ng mga bundok at ilog. Sa pasukan ng nayon ay isang malaking manor, na halatang pag-aari ng isang mayamang pamilya. Dahil oras na ng hapunan, makikita ang usok mula sa tahanan ng bawat pamilya. Sa sandaling pumasok si Zhao Yebay sa nayon, sumangot siya at naging sabik. Ito ay ang amoy ng matamis na rice dumplings. Dapat nandito si Uncle Yang. Paulit-ulit na tumango si Zhao Ya. Kasunod ng bakas ng amoy, nakarating sila sa isang bahay. Hindi na makapaghintay pa, sumigaw si Zhao Yebay. Uncle Yang, Uncle Yang. Nang marinig iyon, lumabas sa kusina ang isang lalaki sa kanyang katandaan at gulat na tumingin sa kanila. Sino ang hinahanap mo? Si Zhao Yebay ay humakbang pasulong at binati siya. Mister, nakatira ba si Yang Kai sa lugar na ito? Bilang tugon, umiling ang lalaki.
Hindi ko pa narinig ang tungkol sa taong ito. Natigilan si Zhao Yebai. Kung gayon, sino ang gumawa ng matamis na rice dumplings na ito? Nandito ka ba para bumili ng sweet rice dumplings? Ginawa ko sila. Sinserong ngiti ang ginawa ng lalaki. Noon ay sinuri ni Zhao Yebai ang lalaki at napagtanto na ang figure at edad ng huli ay talagang katulad ng kay Uncle Yang. Dahil mahilig kang kumain ng matamis na rice dumplings, ibibigay ko sa iyo ang ilan sa mga ito. Nang matapos ang kanyang mga salita, bumalik ang lalaki sa kusina. Nang muli siyang lumitaw, may ilang matamis na rice dumpling sa kanyang mga kamay habang ipinapasa niya ito kay Zhao Yebai. Kinuha sila ni Zhao Yebai, ngunit nagtanong pa siya. Mister, hindi mo ba talaga narinig si Yang kay dati? Umiling ang lalaki. Walang tao sa nayon na may apelyidong Yang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang punong barangay tungkol dito. Ang kanyang anak ay isang disipulo ng Spirit Sea Temple, at siya ay may sapat na kaalaman. Alam niya ang mga bagay na hindi alam ng mga karaniwang tao. Habang nagsasalita ay tinuro niya ang direksyon kung saan matatagpuan ang asyenda. Lumingon si Zhao Yebai para sumulyap bago tumango. Salamat sa impormasyon, mister. Hindi nila kinuha ang pagkain ng librera dahil pinasa nila ang lalaki ng pera bago umalis. Kasunod nito, nakarating sila sa manor na kabaligtaran ng ibang mga gusali sa nayon. Napakalaki ng manor, at hindi maaaring pag-aari ng isang karaniwang negosyante. Gayunpaman, dahil ang isang miyembro ng pamilya dito ay isang disipulo ng Spirit Sea Temple, hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ay kumatok ang dalawa sa pinto at naghintay ng matagal bago ito mabuksan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magagarang damit ang lumabas sa kanyang ulo at nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya sina Zhao Yebai at Zhao Ya. Lalo na't hindi niya maialis ang kanyang mga mata kay Zhao Ya. Kahit na tinakpan niya ng belo ang kanyang kaakit-akit na mukha upang hindi makatawag ng hindi gustong atensyon, ang kanyang pag-uugali lamang ay sapat na kaakit-akit upang gawin iyon. Sino ang hinahanap mo? Tanong ng lalaki. Bagamat siya ay isang ordinaryong tao na hindi kailanman legal inang, mayroon siyang miyembro ng pamilya na isang disipulo ng Spirit Sea Temple. Dahil nakipag-ugnayan na siya sa mga magsasaka noon, hindi siya nabahala kapag kaharap ang mga taong nasa harapan niya ngayon. Mister, maalam ka daw, kaya gusto kitang tanungin tungkol sa kinaroroonan ng isang tao. Nakangiting sagot ng lalaki. Hindi ako mangangahas na sabihin na ako ay may kaalaman, ngunit mas marami akong alam kaysa sa karamihan ng mga tao. Sino ang gusto mong malaman? Noon ay binanggit ni Zhao Yebai ang pangalang Yang Kai. Matapos itong isipin na nakakunot ang noo, umiling ang lalaki. Wala pa akong narinig tungkol sa taong ito. Sabi ni Zhao Yebai. Imposible iyon. Humagalpak ng tawa ang lalaki. Hindi ko pa siya narinig dati. Pamilyar ako sa dosenang mga nayon sa radius na 100 kilometro sa paligid ng Green Mountain Town. Talagang maaalala ko kung may ganoong tao. Paano ito nangyari? Si Zhao Yebai ay mukhang nanlulumo. Bago umalis si Yang Kai, ang address na naiwan niya ay nasa Green Mountain Town. Galing ka ba sa Spirit Sea Temple? Tanong ng lalaki. Umiling si Zhao Ya. Hindi. Galing kami sa ibang lugar. Hindi ka mula sa Spirit Sea Temple. Kumunat ang noo ng lalaki. Akala niya noong una ay mga disipulo sila ng Spirit Sea Temple, pero nagkamali pala siya. Walang humpay na sinabi ni Zhao Yebai. Mister, pakiusap pag-isipan mo pa. Uncle Yang. Sabi ko hindi ko siya kilala. Sinong nagmamalasakit kung ano ang pangalan niya? Noong una ay pala kaibigan ang lalaki, ngunit nang mapagtanto na hindi sila mula sa Spirit Sea Temple, agad siyang nawalan ng pasensya. Pagkatapos sabihin ang gusto niya, isinara niya ang pinto ng malakas na kalabog at muntik na niyang sampilan ang ilong ni Zhao Yebai. Isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa mga mata ni Zhao Ya, ngunit nang maalala niya na ang lalaki ay isang ordinaryong mortal lang, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at pinigilan ito. Tara na, Brother Yebai. Wala dito si Uncle Yang. Marahang hinailan ni Zhao Ya ang braso ni Zhao Yebai. Si Zhao Yebai ay mukhang nasaraan ng loob dahil ang kanyang pag-asa ay naging pagkabigo. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Sa daan pabalik sa Green Mountain Town, nang makita ni Zhao Ya na si Zhao Yebai ay nananatiling nagtatampo at tahimik, hindi niya maiwasang patahimikin ito sa pagsasabing. Dahil ang address na naiwan ni Uncle Yang ay nasa Green Mountain Town, kailangan niyang nandito ka. Kailangan lang natin siyang hanapin. Sigurado akong hahanapin natin siya maaga o huli.